Hello mga kabimeg! Welcome sa isa na namang oras ng tanungan at sagutan sa lahat ng inyong mga problema sa pag-alaga ng baboy. Ito po si Dr. Eugene Mende at kasama niyo kami para again, hindi lamang sagutin but pag-usapan natin ang mga estado ng pagbababuyan natin. Unang-una, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumabaybay, dumalo at nakisalamuha sa ating mga super samahan. Kami ay galing lang sa inikot natin yung buong Caraga. Maraming salamat dyan sa mga taga-Tandag at mga taga-Agusan del Sur. Inikot din natin ang Central Mindanao, mula North Cotabato, Maguindanao, hanggang South Cotabato at Sultan Kudarat. At maging last week, galing tayo sa Eastern Visayas. Inabot natin yung mga pagkalayo-layong Giwan, Eastern Samar. At this week, kami ay nasa Hingoog City. Magkita-kita tayo dyan ngayong Sabado, July 25, dyan sa covered court ng Hingoog Comprehensive High School. Good news sa lahat ng mga taga Hingoog City. Makakasama natin ang pagbabalik ni Kuyang Cito Beltran at pagkikwento niya ang kanyang mga wisdom and experiences sa kanyang pag-aalaga ng baboy. Alam naman si Kuyang Cito, bukod sa passion at hobby niya, ay livelihood din niya ang pag-aalaga ng baboy at marami siyang matutunan na pwedeng ma-share sa inyo. So kita-kita tayo ngayong Sabado at next week naman tayo nasa Kabanglasan, Bukidnon at sa marami pa. Maganda kasi yung super samahan mga kabimeg kasi gaya naman naka-attend, napaka-comprehensive ng ating pag-uusapan. Talagang anli tanungan doon. Kaya yung mga nabitin sa mga tanong dyan super samahan, pwede itong itanong mo kay Doc na opportunity na pwede nyo pang itanong ang mga concern nyo sa pag-alaga ng baboy. Habang umikot kami, no, alam natin yan, inikot natin ang buong Pilipinas at nakita natin na umuulan sa maraming sulok ng bansa. At alam naman natin na pag tag-ulan, for the past 5 years, threat talaga sa ulan ang pagkalat ng African swine fever. Sa mga seminar natin, pag-usapan natin na mas potent pag nainom ng virus ang tubig na merong ASF at kapag katag-ulan talaga umaapaw ang tubig at maaring ang mga tsinela, sapatos ay makapick up ng mga naikalat na virus ng tubig pag bumabaha ang tubig sa ating mga lugar. Lalo pa pag naglibing tayo ng mga patay na baboy dyan or biosecurity problem, kinakatay natin yung mga baboy natin. So, kumakalat ang virus na maaring maikalat lalo ng ulan. Kaya pag tag-ulan, lumalabas talagang ASF. Kaya, reminder sa lahat na biosecurity, disinfection at sanitation ang panlaban natin laban sa ASF. Kinikwento natin yan. Bawal ang kaning baboy. At ang number 2 na magkakalat ng ASF ay mga tao. Mga tao na may contact sa mga viruses ng baboy. Sapatos, tsinelas, kamay, paa. At alam natin yan na very effective ang paglagay ng mga foot sanitizers or foot bath sa ating mga babuyan gamit ng Protect Plus or Protect Plus Gold. Isang sachet, isang kutsarita ng Protect Plus or Protect Plus Gold, ihalo lang natin sa 1 litrong tubig. Depende sa laki ng ating foot bath, lagyan lang natin at bago pumasok, mag-step lang tayo sa ating mga foot bath. Pag nag-step ka dyan, yung molecule ng Protect Plus at Protect Plus Gold ay papasok sa mga tumigas na tayo sa sapatos, tsinelas, sa mga tumigas na dugo, sa mga tumigas na lupa, at papatayin niya ang hindi lamang African swine fever virus but lahat ng bakterya. Kaya hindi nakakapasok yung mga ASF sa ating mga babuyan kapag meron tayong mga foot bath. So napaka-effective na control kapag tayo ay may foot bath sa ating pagpasok para clean ang ating mga paa at kamay pagpasok sa babuyan. Pinaka-effective at proven na effective biosecurity tool para hindi makakalat ang ASF sa ating mga babuyan. And also, good news, no? Alam naman natin na nagrereklamo tayo kasi ito talagang season na to, mababa talaga ang farm gate price. Plus, nakikita pa natin na maraming imported na karne na pumapasok sa mga bawat distrito natin. So, talaga ngayon ay importante na efficient kasi hindi naman natin kontrolado yung presyo ng farm gate. Though, pinaglalaban natin yan at hindi tayo tumitigil na mag-influence kasama ng ibang mga racers ng baboy. But,
good news na alam naman natin pagdating ng September, October, November, December, talagang tumataas yan. So ngayon, ang paghahanda natin para sa mas mataas na demand ng preskong baboy, kaya mas mataas na farm gate prices sa December. So ngayon, ang ating piglet season. Ang mas maraming piglets ngayon, ang maraming mabentang fatteners sa Disyembre, kung saan marami nangailangan ng baboy kasi maraming pera pag December, maraming mga events, maraming mga kainan pag December, so mataas ang demand ng karne. So sana paghandaan natin yung tamang pag-aalaga ng mga bagong panganak na biik, mga tamang breeding programs ngayon para mailabas natin sa panahon na mataas ang presyo ng baboy, at kasama na dyan yung tamang pagpapakain natin ng super biik booster feeds. No, importante kasi ang Super Biik Booster Feeds ay nagbibigay ng dagdag 1 kilong timbang kapag sinusuportahan natin ang gatas ng nanay. Pakonti-konti lang na Super Biik Feeds pagdating ng 5 days pagkapanganak. Bakit 5 days? Kasi dapat nakafocus tayo sa colostrum intake o yung pagsuso ng unang gatas sa unang 4 na araw. Now, pagkatapos ng 5 araw, para hindi masyadong pagod yung nanay, papayat yung nanay, pag masyadong malakas kumain ng gatas ang mga biik, nakakatulong ang Super Biik para mas makakain ng mas mataas na nutrisyon at mas sanay sa solid feeds. Mas magiging madali ang transition nila papuntang Bimeg Premium Super Pre-Starter. Mas sanay kumain ng piglet feeds ang mga biik, mas madali silang hindi sila mahirap patunawan, hindi prone to scouring kapag papunta na sila sa solid feed. So ayan, kailangan nating i-execute ito para mas mabigat ang mga baboy natin pagkawalay hanggang pagbenta sa December. Yan yung mga season ngayon, no? So parang the usual, may mga problema dahil tag-ulan at may ASF threat. But kung alam natin ang proper biosecurity, mababawasan yung problema natin sa ASF. At if we look forward to December, pag mas marami tayong mabenta, mas malaking kita natin. So yan, again, lahat ng mga pwede nyo itanong ay i-type nyo lang, no? Dun sa ating comment section. Alam ko marami sa inyo ay suki na dito. I-type nyo lang at pipick up yan ng ating mga community managers at sasagutin natin yung mga tanong natin o ninyo gaya ng unang tanong natin na ito. No? Nakita niyo yung first question? Ang first question ay mula kay Princess Fernandez. Ang tanong ni Princess ay, Doc, ano po ba ang dapat gawin sa baboy na mahina kumain at nagtatae? Unang-una, Princess, magandang tingnan natin kung anong edad ng mga baboy natin. Kasi bawat edad ng mga baboy, merong mas prone na bacteria. Like for example, yung mga biik, bagong panganak ay prone to Clostridium or E. coli. Tapos yung mga starter grower naman, they're prone naman to Lawsonia intracellularis. Magkaibang bacteria, magkaibang gamutan. Marami din na management problem like yung pagwawalay. Normal talaga na pag nagwawalay, especially pag masyado mong binusog yung mga baboy or hindi maganda ang transition mo ng feeds, no? Mabibigla din yung bituka ng mga baboy at magtatae din. No? So, importante lang na kapag nagtae ng mga baboy natin, habang ina-analyze natin yung specific na cause, i-manage natin yung dehydration. Kasi yung dehydration ang kadalasang pumapatay sa mga baboy natin. So, importante pag nagsimulang nagtae ang mga baboy natin, painumin ka agad sila ng electrolytes. Kasi para hindi bumagsak yung katawan kapag sila ay nagde-dehydrate. So maghalo tayo ng Elec-V, isang sachet sa isang galong tubig. Good na yan for 10 biik, no? Kung mga sumususong biik pa lamang yan. At dahil kadalasang scouring ay napapasukan ng secondary infection na bacteria gaya ng Salmonella, E. coli, importanteng mabigyan natin ng antibiotic, no, yung ating mga biik na nagtatae. So ihalo natin yung mga gamot na nabibili natin sa San Miguel Animal Healthcare. At importante dito yung tamang gamutan lang, no? Dapat tuloy-tuloy, hindi bababa sa 7 hanggang 10 araw ang pag-inom ng mga gamot na to. Ihalo mo lang sa tubig kasabay ng Elec-V para masolusyonan. Matay yung mikrobyo na nag-secondary infection at hindi sila magde-dehydrate. Make sure din na i-on mo yung brooding lamp kasi pagka nilamig yung mga biik na nagtatae, ay talagang lalong babagsak ang kanilang mga katawan. So yan, let me know kung anong edad ng mga baboy ng tatae mo, Princess. Let's go to our next question. Ang next question ay galing kay Jean Manggubat. Doc, anong vitamin po ang pwede painom sa isang month-old na biik? Ito ay malamang, no, bagong mula pagkapanganak, so weaning.
magandang question yan na Miss Manggubat. Kasi, tama, no? Kapag winiwalay yung mga biik natin, nawala yung gatas ng nanay, nawala yung nanay, tapos ililipat mo pa ng bagong mga classmates sa kulungan, no? So, importante talaga na paghahandaan mo gamit ang multivitamins natin na Multi-V from San Miguel Animal Healthcare. Ito ay kompleto ng B-complex vitamins sa pampaganang kumain, pampa-energy, at vitamins A, D, E na pampatibay sa immunity, no? So, yung Multi-V ay ihalo mo lang sa isang galong tubig, yung isang sachet. Usually, pag mga biik yan ay mga 12 to 15 na magkakapatid. So, 2 sachet sa isang araw ang ihalo mo lang sa isang galong tubig. Tapos, everyday for at least 5 days, no? Kasi kailangan ng 5 days bago makuha lahat ng mga required nutrients and vitamins sa mga baboy para mag-work yung ating mga vitamins. So, Multi-V ang ating ipainom sa mga baboy natin. Kung gusto mo ng injectable, meron tayong Norovit. Yung Norovit ay injectable para sa mga bagong walay na biik. 2 ml ang ini-inject natin bawat biik. Yan. So, naklaro yon, Multi-V at Norovit from San Miguel Animal Healthcare. Let's go to our next question. Ang next question natin ay mula kay Marlene Sarcilia. Dok, kailan ba dapat damihan ang pagkain pagbuntis ng inahin? Tamang-tamang question to Marlene. At sa ating super samahan, ito yung question number 2 natin dun sa ating BMEG module. Kasi importante na makuha natin ang tamang timbang ng biik pagkapanganak. Kailangang hindi bansot. Ang target natin, hindi bababa sa 1.4 kilos pagkapanganak. At importante ang role ng pagpapakain ng breeder feeds mula gestating at lactating para hindi maging bansot ang mga biik natin pagkapanganak. Kasi ano bang source ng pagkain ng mga biik kundi yung pinapakain sa nanay. So, ang goal niyan ay importante na magpa-flushing tayo pagka maglalandi na yung mga baboy. Magpa-flushing ka, magdagdag ka ng pagkain ng super inahin 1 or gestating feeds para mas maraming energy pang pa-develop ng egg cell, no? Kasi yung egg cell ang sasalubong sa sperm cell para maraming biik. Now, pagkatapos ng breeding, mga 5 days lang naman, bawal na sobrang mabusog ang baboy natin, ang dumalaga, ang inahin. Kapag bagong breeding, so bawas ng konti. So, tanggalin mo yung dinagdag mong pagkain nung siya naglalandi pa. And then, dahan-dahan kang magtaas. Okay? So, dagdag ka kasi papalaki na yung binubuntis ng mga baboy, magdagdag ng kalahating kilo. Now, dito, alalay ka lang. Bawal kasing busog masyado ang mga buntis na baboy para mas makahinga sila. Importante yung super gestating feeds natin, yung super inahin natin, ay maganda ang fiber control para komportable ang pagbusog ng mga baboy, no? And then, alam naman natin sa seminar natin no, na ang pinakamabilis na pagtubo ng biik habang binubuntis ay nasa huling 3 o 2 linggo bago manganak. Kaya, importante na pag lumipat ka ng super inahin 2, lactating feeds yan, huling 2 o 3 linggo, mag-ad libitum ka na. Ad libitum meaning hanggang gustong kumain, pakainin mo. Kasi, kung ang inahin mo ay nagbubuntis ng 15 baboy, talagang kakain siya ng kakain. At dahil hindi mo pinigilan, lahat ng nutrients ay nakain niya, ang kanyang mga biik ay lalaking malalaki. Pero pag pinigilan mo, gusto niyang kumain, pinigilan mo, magiging bansot yung kanyang mga biik. So, importante yung ad libitum feeding sa huling 2 o 3 linggo gamit ang ating super inahin 2 or lactating feeds. 30% more milk na ibibigay sa kanyang mga biik kapag ad libitum mong pinakain ng mga baboy natin. So, ayan ang tamang feeding para walang bansot sa ating mga biik, pagkapanganak at pagkawalay. Alright, klaro ba yon? Let's go to our next question. Nakita niyo ba sa screen yung next question natin? Ayan. Ang next question natin mula kay Arniel Samson. Anong gagawin sa magdadalawang buwan ng inahin na hindi naglalandi? Aray ko, Arniel, Diyos ko. Di ba sa seminar natin, sa Super Saman seminar natin, at sana maka-attend kayo kasi talagang 2 oras yan na talagang intense, kompletong diskusyon. Alam natin na ang target natin sa mga inahin natin ay dapat pagka-start ng dumalaga, pagka gusto mo na siyang palandiin, pag abot na siya ng 130 kilos at least sa dumalaga, dapat simula mo nang siya palandiin, maglandi na siya kaagad, pinakamatagal na ang 6 days. Or pagka dry sow, pagkawalay ng kanyang mga biik, dapat maglandi kaagad, no?
Kasi kapag ka mabilis maglandi ang mga baboy natin, mas marami magiging biik. Ito, hindi lang 6 days, 2 months hindi pa naglalandi, no? So anong gagawin? Tamang-tamang question. Ako, Arniel, doon sa ating super samahan, sinasabi natin na dapat talagang piliin yung tamang gawing inahining baboy. Ang tamang inahining baboy ay mabilis maglandi kasi sila ay very mature ang kanilang hormones. Sila talaga ay pang-inahin, kaya hindi ka dapat nahirapang palandiin sila. Tingin ko, Arniel, kapag ka 2 months na yung ayaw maglandi, lalo pa pag in-expose mo na sa barako, sinasakyan-sakyan mo na, ayaw pa rin maglandi, tingin ko dyan, Arniel, ha, hindi sa qualified gawing inahin, pero pinipilit mong gawing inahin. Ang joke ko nga dyan sa seminary, hindi lahat ng merong vulva or merong vagina ay ginagawang inahin. Pinipili ang dapat ginagawang inahin. At pabalik-balik ang problema mo pag hindi qualified yung inahin, pinilit mong gawing inahin. So, tinan mo, tamang breed ba yung babaeng yan? Yung inahin na yan, tamang breed ba yan? Malaki ba ang kanyang vulva? Siya ba ay tamang size para pang-inahinin ba siya? No? Kasi kung hindi, baka it's time na ibenta mo siya as kalsaw at pumili ng tamang inahin. Ngayon, kung tingin mo, baka lang, no? Dok, ako lang talagang mamali eh. Hindi ko alam kung paano siya palandiin eh. So, dalawang techniques dyan. I-expose mo sa teaser bore. Kung wala kang teaser bore, kumuha ka ng basahan, ilublob mo sa similya ng kapitbahay mong barako, ihi o di laway, ipaamoy mo dun sa babaeng inahini na yan, tapos sakyan-sakyan mo sa likod. Dapat maglandi yan kung alam mong time na niyang maglandi. No? Yan yung ginagawa natin para makatulong maglandi. Of course, mag-inject ka ng 10 ml na Norovit kasi ang Norovit with higher dose will help promote the hormone development ng mga pampalandi gaya ng estrogen. Ayan, sana klaro yun, Arniel. Masundan natin yon at gawin natin sa mga baboy natin. Let's go to, teka muna, meron daw tayong mga aga-aga pa lang, no? We are almost 6,000 live audience at merong gustong nagpapa-greet para tong FM station lang, no? Hello at shout out kay Bilen Junior, kay Josie Orsino, kay Jacqueline Ganzon Cars, kay Rico Garabiles, mga saan kaya itong mga to? Kay Mercy Bialay, si Mercy ay suki natin to. Si MC Angeles, hello din kay Hilario Garnica, at kay Ronel Lesigues ng Mansihing Sorsogon. Suking-suki natin ang mga kasamahan natin dyan sa Bicol region. Kumusta kayo dyan? At sana maayos ang panahon. Alam ko may paparating daw na bagyo. Sana hindi tayo tiyatamaan dyan. At again, bantayan natin ang mga tubig ulan. Kasi again, yan ang magdadala at magpapakalat ng ASF. So, biosecurity lang. Alam natin yan. Alright? Hopefully, you're still on with your next question. Let's go to our next question. Ang next question natin mula kay Danny Dres. Ang tanong ni Danny, Doc, gaano ba karami ang dapat ipakain sa bagong walay na biik? Ayan, very, very good. Sabi nga natin kanina, kapag ka masyadong binusog ang bagong walay na biik, tendency nilang mag-scouring or magtae. Kasi nga, nawala yung nanay, nawala yung init ng nanay. So, sila ay depressed, no? In colloquial terms, in human emotion terms, sila ay depressed, nawala ang nanay. Tapos, usually, pagkawalay, nililipat mo ng kulungan, tapos pinapakain mo ng marami. When psychologically, mabagal ang kanilang digestion. So, medyo balance tayo at alalay sa pagpapakain. Dito, importante, 2 things sa pagpapakain. Kaya in-extend mo yung super biik mo from day 5 to day 35 kasi nagwawalay ka ng day 30. Kung day 28 to day 30 ka nagwawalay, kailangan huwag kang magpalit ng pagkain. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung super biik mo hanggang day 35. Ngayon, winawalay mo siya day 28, tapos nilipat mo ng kulungan day 30. Super biik pa din yon. Walang pagbabago sa kanyang kinakain, no? Hanggang gustong maubos, dagdagan, no? Kasi alam naman yan ang rule sa super biik booster feeds. Pakunti-konti, dagdag pag naubos kasi madaling mapanis yan. Now, kapag ka nawalay mo na at day 35 at alam mong naka 5 days na siyang iwinalay eh. So medyo acclimatize na siya, nasanay na siya sa kanyang bagong kulungan, then dahan-dahan ka na magdagdag ng pagkain. So depende kung gaano kadami ang kinakain mo nung siya ay kumakain ng super big. For example, 350 grams ang kanyang naubos sa super biik. Dahan-dahan ka, 350 grams lang muna at dahil naka-super biik, papalipat ka ng pre-starter, yung ating super pre-starter, dahan-dahan. So kung 350 grams, 10 yung baboy para madaling computein, kailangan mo ng 3.5 grams, no?
So sa day 36, kasi doon ka maglilipat ng pre-starter, kalahating kilo muna ng pre-starter. 3 kilos ang ating super biik. Day 2, magiging 1 kilo na ang pre-starter, tapos 2.5 na lang yung natin, super biik. So, yan sinasabi nating transition feeding. Dahan-dahang magpalit para wag mabigla. So, yung 3.5 kilos na yon, tig 350 grams pa rin yung mga baboy. And then, dahan-dahan ka magdagdag. Kasi on the average, yung pre-starter ng mga baboy ay umuubos ng from 350 to mga 700 to 800 grams per day hanggang lumipat ng super starter. So on the average, kalahating kilo. So depende sa movement ng edad, dahan-dahan kang magdadami. Importante again yung ating transition feeding from super biik to pre-starter. Kasi alam naman natin, magkaiba ang materyales ng super biik sa pre-starter. Ang super biik ay mas magatas, while ang pre-starter ay medyo solid na. Kasi yun ang kailangan ng mga baboy sa walay na edad. So, yun yung mga dapat gawin natin habang nagwawalay tayo. Sana klaro yon, okay? Are we ready for our next question? Ay, bago pala muna tayo, mag-break muna tayo, no? At panoorin natin ang kwentong kabimig na ito, Bigaling mula sa Pangasinan. Tabayan na. Magaan sa pakiramdam kasi nakikita mo yung pinaghirapan mo na pumupunta dyan sa pinapagawang bahay. Ang inspirasyon ko po ay yung pamilya ko para lalong magsipag, magsumikap sa buhay. Ako po si Gina Banyaga Lucina. 5 years na rin nag-aalaga ng baboy. Pinasok ko po yung mag-aalaga ng baboy para may pagpaaral sa anak dahil wala po kaming ibang pagkuhanan. Pangarap niyo po sana yung magpulis kaya gusto namin na ibigay yung gusto niya. Sobra-sobra ko pong na-appreciate si nanay. Dahil po, dito po kami kumukuha ng mga paggagastos po namin. Dati ko pong inahin na dalawa natamaan po ng sakit na yung ESF. Walang inaantay na ibinta para pangbayad sa mga utang. Nag-ipon po ulit tapos bumili po kami ulit ng panibagong. Bimig pa rin ang ginamit namin dahil sa una nga subok na namin na maganda yung kalidad ng bimig. Kapag nagbubuntis na po sila, napapansin maraming nagbibigay na biik. Pagkatapos naman, pag manganganak na po, daming gatas po yung pinapakain para maraming madede yung mga anak para mabilis silang lumaki. Bukod sa premium feeds, nagbibigay din po ako ng multivitamins para maging malakas ang resistensya ng inahin kong baboy. Simula po nang nag-alaga po kami ng baboy, guminhaw po yung buhay namin. Unti-unti po kami nakapag-ipon at unti-unti po namin naipagawa yung bahay namin. Nangarap ko po na yung anak ko makapag-aral, tapos sana gumaan yung buhay namin. Sa tulad ko pong mag-aalaga ng baboy, gumamit po sila ng bimig. Sa pagdating ng bintahan, malaki yung kita. At tayo nagbabalik dito sa ating Itanong Mo Kay Doc. Kasama niyo again si Dr. Eugene Mende. Binabasa ko yung mga nanonood sa atin ng live. We are 5,500 watching us live at sumubaybay sa atin. Sana i-share nyo, no? Again, ang success sa pag-alaga ng baboy is through community success. Hindi pwedeng ikaw lang yung magaling mag-alaga ng baboy. Baka hawaan ka ng mga kapitbahay mong hindi mo shinare ang ating link at natuto sa ating tamang pag-alaga ng baboy. Nakikita ko, watching sa atin si Ana Pagirigan, ang ating QA manager. Hi Ana, where are you watching? Ang ating idol sa Sabong, Carlo Ilagan, is also watching, at si Dr. Junjun Ramos. Hey Sir Jun, Doc Junjun, salamat sa pagsama sa atin. At maraming nagpapa-shoutout, no? Shoutout kay John Vicente Jr., kay Miko Masangkay. Miko, ikaw ba to, Miko Masangkay? Ang ating previous na nutritionist dyan, alam ko base ka na Miko sa Aklan. Ikaw ba to, Miko? Salamat sa paikinig. Kay Rodelyn Diocades ng Kalinog, Iloilo, galing tayo dyan, nag-super samahan tayo sa Kalinog.
Kay Zosima Saldavia. Hello, Miss Ma'am Zosima. From Dasmariñas, Cavite. Shout out kay Armando Arandia. Also kay Maris Rafael. Kay Elin Pelostratos. At mula sa ating likod, Zamboanga del Sur Distribution kay Robert Galas. Alam ko meron tayong super samahan sa September dyan sa Zamboanga del Sur. Also shout out sa Bicol kay Ferdinand Agbanlog. Sa Infanta kay Ingrid Tena. May nagre-request ng super samahan sa October dyan sa Infanta, Quezon. Ingrid, sana maka-attend ka doon. Mula sa ating Gemsi Agrivet and Sari-Sari Store, Medellin, Cebu. Ayan, hi sa inyo dyan. Gemsi Agrivet and Sari-Sari Store. Sana bimeg ang inyong tinitinda dyan at sana malakas tayo sa tindahan niyo. Again, tuloy-tuloy natin ang mga tanong natin. Balikan natin ang tanong. Simulan natin muli kay Manolo Sagiyahon. Ang tanong ni Manolo, paano po ba sumali sa Super Samahan? I-like mo ang ating Alagang Bimeg Facebook page. Tapos tingnan mo, nakapost dyan ang mga schedules ng mga marami natin all over the Philippines na Super Samahan. Or magtanong ka sa ating mga technician sa BIMEG or yung suking tindahan mo ng BIMEG dyan sa area mo at tanungin nyo kung meron bang naka-schedule na super samahan sa inyong lugar. Kung wala, pwede kang mag-request sa ating mga tindahan at mga sales para baka sakali umabot sa amin at makarating kami sa inyo. We will be very, very glad na turuan namin kayo sa komprehensibong pag-alaga ng baboy. Let's go to our next question kay Jericho Rosco. Pwede po ba paghaluin ang Elic V at Multi-V para ipainom sa biik or fattener? Yes! Kasi nga, ang lahat ng lasa ng ating mga produkto ng San Miguel Animal Healthcare ay parehong mahatamis. Strawberry flavor, glucose flavor. Kaya pag pinagsama mo, lahat ng yan ay parehong mahatamis. Gustong-gusto ng mga baboy na matamis, mas magana silang uminom. Hindi nila malalaman kung pinagsama mo yan. At dahil strategic, para ang isang inuman ay nandun na yung electrolytes at nandun na yung multivitamins, talagang rekomendado natin na ipaghalo natin ang paghahalo ng Elic V at Multi-V pag nagpainom tayo, lalo pa pag stressed yung mga baboy natin. Ayan, sana klaro yon. Thank you for that good question. Let's go to our next question. Mula kay Jim Boyakaw. Ang tanong ni Jim, starting pa lang po ako mag-alaga ng inahin. Yes, good luck sa atin. 70 days old na po ang kanyang inahin. Siguro mula ba ito ng pagkapanganak? Ano bang mga vitamins na need ipainom? So 70 days old, ito ay nasa starter, no? Kasi ang starter natin ay from 60 to 90 days. So again dito, kailangan lang maganang kumain mga baboy natin, matibay sa sakit, no? Huwag magka-pneumonia. So makakatulong ating Multi-V kung powder ang convenient sa'yo. Ang Multi-V ay painom mo dahil ito'y starter na isang sachet sa isang galong tubig. Ihalo mo lang yan sa tubig, no? Ang isang sachet, tapos mga 5 sachet. It's a start, no? Especially kapag naglilipat ka ng kulungan, pag medyo mainit or tag-ulan, no? Pag alam mong medyo stress yung mga baboy natin, yan yung magandang time na magbigay tayo ng Multi-V. Pero kung normal lang naman, tandaan natin, ang pinapakain mong BIMEG Premium Super Starter ay meron na ring maraming vitamins. That's fortified with the necessary vitamins. So, hindi mo kailangang lagi-laging maghahalo, no? Pangtulong lang para mas magandang tubo ng gagawin mong inahining baboy. Pero, pag ginawa mo ng dumalaga at alam mong i-breed mo na, yun kailangang magbigay ng Multi-V. At least 5 sachet bago maglandi. Kasi kailangan mo ng suporta sa kanyang egg cell development para mas maraming magiging biik ang mga baboy natin. Klaro ba yan? Let's go to our next question. Mula kay Mike King. Ang tanong ni Mike, ano po ang pwedeng ipainom sa biik na may ubo? Alam mo, Mike, magandang itanong sa sayo kung anong edad ng baboy natin. Again, gaya ng scouring, bawat ubo ay maaring may iba-ibang specific na bakterya depende sa edad, no? Halimbawa, pagbiik talaga, maraming Mycoplasma bacteria, Staphylococcus, Streptococcus, pero pag medyo starter na yan, maraming Haemophilus bacteria. Pag grower na yan, maraming APP. Tsaka depende rin kung ano yung forma ng kanyang
ubo, no? Baka ganyan lang or hirap namang huminga, so marami yan. So Mike, magandang magapicturean mo yan or pag-usapan ka ng edad. But, alam natin, ang unang gawin natin yan, ano kayang dahilan? Baka naman, kulob na kulob yung babuyan mo, Mike. Pag kulob na kulob, hindi nakakalabas ang mga ammonia, mga toxic na gases, babalik yan sa paghinga ng mga baboy. Mahinga yung mga ammonia, masakit yan sa ilong. Kaya dyan magsisimula ang pneumonia. So, i-improve natin yung ventilasyon sa mga babuyan natin. Make sure na bukas ang mga kurtina, bukas ang mga sako, mga karton-karton para nakapasok ang hangin, maitulak palabas ang mga ammonia. Makatulong yan sa pag-ubo ng mga baboy, ma-manage yung ubo. At make sure na pumunta ka sa tindahan na nagbibenta ng San Miguel Animal Healthcare Antibiotics at tanungin yung mga produktong pang-ubo ng San Miguel Animal Healthcare. 10 to 14 days kang magpainom yan. Mike ha, huwag mong putulin. Kasi anumang antibiotic, dapat tuloy-tuloy yung pag-inom para hindi ma-underdose at hindi mag-develop ng resistance ang mga baboy natin. Pero Mike, let's go to our next question. Mula kay Emily Ningalia. Tanong ni Emily, ilang buwan po pwedeng pakainin ng super inahin ang inahin kong baboy? First time ko po kasi mag-alaga ng Mama Pig. Ayan, good luck, good luck. Emily, marami talaga sa atin ngayon lang bumalik. At tama yan, kasi paghandaan mo ang magandang presyo, dasal natin sa October, November, December. Historically kasi, Emily, medyo mataas ang demand ng baboy doon. So, ngayon, ang tanong mo ay, anong ulit yung tanong niya? Sorry. Ilang buwan pwede pakain ng super inahin? Okay. Ang super inahin, yan ang ating gestating feeds. So, mula dumalaga, pag pinili mo na siyang gawing dumalaga, 5 months, hanggang sa magbuntis, hanggang sa 2 linggo bago manganak, yan ang pagpapakain ng super inahin 1 gestating feeds. Ayan. Kaya napag-usapan natin yung feeding guide dyan. So sana nasundan mo yun, Emily, no? Again, mula dumalaga hanggang 2 linggo bago manganak, yan ang rekomendasyon na pagpapakain ng super inahin 1 or gestating feeds. Let's go to our next question. Okay, nabasa niyo na ba? Ang next question natin ay mula kay Jenny Go. Ano pong pwedeng ipakain for dumalaga na bagong kasta? Ayan, tama-tama. Same question kay Emily kanina. Super inahin 1. Mula dumalaga hanggang pagkasta, hanggang buntis, 2 linggo bago manganak. Gestating feeds yan. Bawal mabusog masyado. Magandang fiber content. Mataas ang folic acid, selenium para kapit na kapit ang mga biik, hindi madaling maagasan. Kaya maganda, kaya tawagan dami biik. Kasi magandang egg cell plus nakukuha mo lahat ng nutrients, hindi mag-a-abort yung mga baboy, maganda ang kapit, at ang mga biik mo ay maganda ang intake, no, ng nutrients, kaya napaka-healthy ng mga biik habang binubuntis. Let's go to our next question. Mula kay Vlad Ke. Ang dami nagtatanong, no? Sa nagsisimula pa lang po at may maliit na space, ano po kaya magandang simulan? Breeder or fattener? Ikaw nagsasabi, Vlad, no? Nagsisimula pa lamang at maliit na space. 2Q, no? 2 Qs doon. Nagsisimula pa lamang, mag-practice ka muna sa fattener kasi ang inahin is very complicated. Ang daming dynamics sa inahin. Kaya magandang training muna ang fattener. At dahil maliit yung space mo, pag nag-inahin ka, tuloy-tuloy na pagdami ang mga biik mo niyan. So, mahirap kontrolin pag marami kang, maliit lang yung space mo. Whereas, pag fattener ka, you can decide, depende sa laki ng space mo, ganun lang karami ang simulan mo munang fattener. Di ba? Kasi alam naman natin, ang fattener talaga, on the average, 1 square meter ang bawat isang baboy. So, gaano ba kalaki ang babuyan mo, ganun kadami ang alagaan mong fattener. So, practice muna. But, alam natin na mas malaki ang kikitain mo, Vlad, pag ikaw ay nag-iinahin. So, pagka medyo nasanay ka na, magplano ka na at umattend ka ng ating super samahan o di kaya ng mga Breeders Club ng San Miguel Animal Healthcare. Super samahan, Breeders Club, kasi yun yung mga gustong matuto talagang mag-breeders, inahin at barako. Para doon sa mga seryoso mag-alaga ng baboy, ang BMEG ay merong programa para sa inyo. Ayan. Sana klaro yun. Let's go to our next question. From Ferdinand Agbanlog. Ferdinand, suki natin to. Ano po ba ang magandang gamot sa inahin ko? Nanganak po siya noong June 28.
2 linggo po siyang mahigit na tubig lang ang iniinom, aray ko, at hindi po kumakain ng feeds. Tapos, yung paa niya po ay may crack sa kuko, umiika-ika po pagtayo, ayan. And Ferdinand, ikaw rin nagsabi, in pain yung baboy natin, no? Unfortunately, pag ang inahin talaga ay may tama na sa paa, mahirapan talaga siyang tumayo para kumain or uminom, at in pain siya. So, eto muna, Ferdinand, ang i-manage muna natin yung pain, no? Kasi obviously, sinabi mo, naramdaman mo na siya in pain. So, magbigay tayo ng pain reliever. Meron tayong San Miguel Animal Healthcare na Para-V, okay? Ipainom mo yan para itago niya yung sakit ng kanyang paa, no? Tapos, i-manage mo rin yung kanyang sugat, no? So, ano ba yun? Crack lang ba yan dun sa kanyang hoof? Or talagang pumasok yung sugat hanggang laman, hanggang skin, hanggang laman, na maaring ma-infect, no? So, dalawang management no? Pag hoof lang, pwede mong patigasin gamit ang mga formaldehyde, or kung umabot tagos hanggang laman ang sugat, kailangan mo talagang bigyan ng antibiotic, no? Meron tayong mga antibiotic na ini-inject para makontrol yung bacterial infection na pumapasok doon sa sugat ng mga baboy natin. Now, also, kailangan talaga magbigay ng antibiotic dito, Arman, kasi nga, in pain yung baboy mo, baka hindi lang yung sugat sa labas, kundi meron din siyang, baka yung bacteria ay umabot na rin sa loob. So, i-manage natin yan, no? So, antibiotic, ibigay natin, at yung pain reliever. Now, kung halimbawa, dahil buntis to, kadalasan nag-i-inflame, no? Ano bang inflame? Namamaga na rin yung kanyang suso kapag may bacterial infection, or namamaga yung kanyang mga organs, kaya makatulong din pag nagbigay tayo ng mga anti-inflammatory na mga gamot, no? May kita mo sa tindahan, anti-inflammatory. Maraming mga generic name niya, no? Mga generic name like sulfonic acid, no? Or mga ganyan. So, kailangang bigyan natin para aside sa makontrol yung sakit na nararamdaman, ang kanyang lagnat ay makontrol din. Ang lagnat din, nagkukos din niya ng hindi pagkain ng mga baboy. Ang kanyang inflammation, dahil buntis siya o nagpapasuso siya, ay makontrol din natin. So, Vlad, makatulong din pag papuntahin mo yung technician natin, no? Para tingnan talaga yung baboy natin. At magdala ng antibiotic ng San Miguel Animal Healthcare para maggamot yung baboy mo na nagpapasuso, importanteng makapagbigay ng maraming gatas, kasi nga may nakadepending biik sa kanya. No? Dalawang isi-save natin, yung inahin at yung mga biik na sumususo. Let's go to our next question. Ang next question natin mula kay Neri Reyes. Kailangan po bang monthly ang deworming ng baboy? Kailan po ang tamang pag-deworm sa baboy? Ayan, very good question. Meron tayong babayology. Sa lahat ng mga suki ng BMEG, yung mga loyal sa BMEG, meron tayong babayology. Yan yung schedule ng antibiotics, deworming, vaccination, feeding, pagbigay ng vitamins, mula pagkapanganak hanggang pagbenta, mula dumalaga hanggang nanganak yung inahin. If makapaghingi kayo sa mga tindahan yan, sa mga suki yung tindahan, pwede niyong hingin. At sa lahat ng mga seminars natin, nagbibigay tayo ng ating BMEG Babayology para may guide kayo. Kasi baka hindi niyo nasundan yung advice ko. But, ang pagpupurga ay depende yan sa edad ng baboy. Magsimula tayo sa fatteners, no? Usually, after mong iwalay, kasi usually 40 days ang average ng bulati ng baboy, yung mga internal parasites. So, after mong iwalay, kasi nga bago mag-40 na mangitlog na naman yung mga bulati mo, purgahin natin yung mga baboy natin doon sa ating babayology. Usually, day 35, mula pagkapanganak ay pinupurga natin. Tapos, every 30 days after, nag-schedule tayo ng repeat na pagpurga gamit ang ating Bulatigok, single dose pag mga biik. Pag mga malaking baboy naman, yung ating Bulatigok 20%, no? Yung dark green. Sa mga inahin naman, nakaschedule sa ating babayology, bago bulugan at bago mga anak, yan yung schedule ng pagpupurga ng mga inahin natin. Dapat strategic, no? Kasi siyempre ayaw mo na nagbubuntis, maraming bulate, o nagpapasuso, maraming bulate, di ba? So, importante yung tamang strategic na timing. At yun yung sinabi natin. Mula biik hanggang dumalaga, may mga strategic time dyan. Again, nasa BMEG Babayology yung complete guide natin. Let's go to our next question. Mura kay Elma Rubin. Ano pong gamot o vitamins para magkagatas ang mga inahin, no? Pero again, meron tayong Norovit pag injectable, 10 ml sa mga inahin, no? Para hindi underdose, no? At sa mga powder loving naman, no? Mahilig sa powder, water soluble powder, meron tayong Multi-V, San Miguel Animal Healthcare Multi-V para complete
kompleto yung requirements ng nutrient deficiencies sa mga nagpapasusong baboy, at least 5 sachet every day for 5 days. Bawat 1 litrong tubig ang pinapainom natin para mas malakas pang maggatas ang mga baboy natin. Of course, don't remember, super inahin to. Huwag mong kuriputin ang nagpapasusong inahin para mas marami maggatas. Klaro? Ayan, before tayo mag-proceed, let's go to our shout out, no? Ang daming mga nakikinig sa atin, no? Na sumabay sa Farm Bloom. Saan ba si Farm Bloom? Saang farm ba ito? Kay Michael Beltran, shout out dyan sa Mansihing, Sorsogon. Na-miss ko na talaga dyan sa Bicol. Ray Llorando from Pandan, Daraba, Albay. Sir Bartolome Maglente, ang ating idol dyan sa Davao. Sir, musta ka dyan? May babuyan din to si kasama natin sa San Miguel, si Sir Bartolome Maglente. Kumusta ka dyan, sir? Luz Lianes from Paagahan, Mabitac, Laguna. Hello din kay Priscel Sumagang ng San Fernando, Cebu. Ayan. From Dix Agri-Supply ng Gonzaga, Cagayan Valley. Grabe, all over the Philippines ay sumabaybay sa atin. We are 5,000 more still live na nakikinig sa atin. Hello kay Raicha Tablingon, kay Lori Alog ng Quirino Province. Nako, namimimiss ko ng Quirino Province, yung kanyang river dyan, no? Yung floating river sa Quirino Province. From Maricel, hello kay Maricel Buenviaje ng Carrega, Leyte, at kay Femia Ignacio. Hello, hello, shout out sa inyo. Meron pang humabol si Melinda Kalinget from Nueva Ecija at si Nieves Cabasag. Hello din sa taga Sogod, Southern Leyte. Nandyan tayo sa September, dyan sa Southern Leyte, kay Eglin Capubre. Hello, hello mga kabimeg, maraming salamat. It's the right time to have a commercial break at panoorin natin ang ating TVC. Noon pa man ay tanaw ko na, mula sa alaga mo yan ang umpisa, na ang pangarap na tutuparin sa bawat umagang ika'y kapiling. Para sa malagong bukas, be the best. Galing sa atin ang success. Layunin ay abutin, be the best. Be galing. Malayo ang mararating, basta tama ang katuwang. Be the best. Be galing. Bimeg. Pulidong kalidad sa produkto at serbisyo, kaya panatag ka. Be the best. Be galing. Bimeg ang kabiling. Para sa bagong pangarap na aalagaan. Be the best. Be galing. Bimeg ang kabiling. Oh, 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 oh. Bimeg ang kabiling. Bimeg. At nagbabalik tayo sa ating itanong mo kay Doc. We're still 5,000 more live na sumabay sa atin. Again, i-share naman natin yung ating Alagang Bimeg Facebook page pag nagla-live tayo para matuto din yung mga classmates natin at makasamahan natin dyan sa inyo. Again, hog racing is a community effort. Dapat lahat tayo marunong sa ating community para walang nagpo-promote ng sakit, no? Walang mali-mali, no? At nakakapagsimula ng sakit sa area natin, no? Ang dami pa rin sumabay sa atin. Maraming salamat. But let's go to habulin natin para mas makasagot pa rin ng marami. Let's go to our next question mula kay Mark Pandes. Ang tanong ni Mark, ano po ang pwedeng gamot sa inahin na walang ganang kumain? Magtubig na po siyang walang gana. Well, una muna, Mark, no? Magbigay muna tayo ng multi-V, ng vitamins, kasi nga yung B-complex ng vitamins ay pilitin yung katawan ng baboy na ganong kumain, no? Will improve the appetite. Now, pag hindi nakukuha sa multi-V or Norovit, Mike, then baka may iniindang sakit or pain yung mga baboy natin, kaya kailangan magbigay tayo ng antibiotic. Again, pumunta tayo sa tindahan, magsinot tayo, bumili muna ng multi-V, and then magbaon ka rin ng antibiotic mula sa San Miguel Healthcare. Pagka mga 1-2 araw, pagkatapos mag-vitamins, hindi pa rin nagre-respond yung baboy, bigay na kaagad ng ating antibiotics para again, makontrol yung pagkalat ng sakit na naramdaman ng baboy. Hopefully, klaro yun, Mike. Let's go to our next question. Kay Rowena Singson, ano po ba ang dapat gawin sa biik na after mawalay, lagi nagtatae? Maraming management, Rowena. Number 1,
Baka naman pagwalay ng mga baboy natin, Rowena, ang dami nag-aantay na bakterya doon sa kulungan kasi hindi ka nagdi-disinfect, di ba? Anong gagawa mo? Bagsak yung katawan ng baboy, paglipat ng bagong kulungan, daming bakterya. So, importante nagdi-disinfect tayo gamit ng Protect Plus Gold doon sa mga lilipatan na bagong walay ng biik. At dapat, bago pa lang iwalay, bago pa lang ilipat, na-disinfect na at napatuyo na yung kulungan na yon. Kasi kailangan tuyo Kasi pag basa pa, mabubuhay pa rin yung bakterya sa basa, no? So, kailangan proper disinfection. Number 2, pagkawalay, kailangan nandun pa rin yung brooding lamp. Kasi nga, depressed yung mga baboy, bagong walay, paglipat, kailangan suportaan sila ng brooding lamp para hindi sila lamigin pagkawalay. Number 3, yung sinasabi ko kay Naweng na kailangan transition feeding. Hindi pwedeng pagkabagong walay, pagkabagong kulungan, bagong feeds ka agad. Di ba bibigla ang kanyang tiyan? So, dahan-dahan, transition feeding. At, ang importante, dahil bagong walay, kailangang maghalo ka ng multi-V at antibiotic doon sa mga baboy mula pagwalay hanggang sa kanyang lilipatan. So mga 7 to 14 days yan. Kasi nga, depressed at stress ang mga baboy pagkawalay, maaring pasukan kaagad ng bakterya pag sila nanghihina. So, unahan natin ng preventive medication gamit ng mga antibiotic ng San Miguel Animal Healthcare. Sana klaro yon. Let's go to our next question. Mula kay Jimwell Morente. 3 days pa lang po pagkapanganak, may discharge na buo-buong dugo yung baboy ko. Normal po ba ito? Siyempre, hindi yan normal, Jimwell, no? So, kung buo-buo na yan, that means nagkakaroon ng bleeding doon sa inahin, no? Nung siya'y nanganak. At dahil nagkaklat yan, kaya nagbubuo-buo. So, buti nga hindi siya fresh. That means, medyo luma na yan, nilabas lang ng kanyang vulva. So, anong gagawin natin? So, pag hindi na actively nagbi-bleeding, make sure natin na wag lang siyang ma-infect, no? So, magbigay tayo ng antibiotic at tulungan natin magbigay ng vitamins din, no? Para yung hormones niya ay magiging hindi maapektuhan. But kung actively, no, nagbi-bleed pa talaga yung kanyang vulva, then kailangang bigyan natin ng mga blood clotters, no, yung mga vitamin K3 na ini-inject natin. Alam niyo yan, mga kabimig, no, yung mga pampaklat. Kasi kailangang mag-stop yung bleeding. Now, kailangan mag-stop yung bleeding, blood clotters, tapos bigyan ng antibiotic para wag mag-infect. And then, dun sa mga marunong maglabatiba, no, yung, again, sa mga marunong lang, no, kasi importanteng wag tayong rush maglabatiba. Kapag di ka marunong, baka ma-infect lalo yung matres at yung vulva. So, sa mga marunong maglabatiba, makakatulong yung paglabatiba para lang malinis yung puwerta at yung vulva ng inahin. Pero kung hindi ka marunong maglabatiba, tama na rin yun na magbigay tayo ng antibiotic para lang, again, malinis and let the normal metabolism flushing ng mga baboy will remove all the contaminants doon sa kanyang vulva, no? So, yun yung mga basic na ginagawa natin pag nagbi-bleed yung mga baboy natin. Let's go to our next question. Kailangan po talaga mag-deworm sa mga piglets before mag-change ng feeds? Kailangan, yes, mag-deworm kasi ayaw natin na yung kinakain feeds ay napupunta lamang sa mga bulate. Paano lalaki kung napupunta sa mga bulate? So, patayin yung mga bulate para walang aagaw sa feeds. But, yung tanong na bago mag-change ng feeds, hindi naman kailangan, no? Importante, again, ang cycle ng bulate ay 40 days. So, bago siya umabot ng 40 days, kailangan na-deworm na natin siya. Kasi kapag ka 40 days na, ang dami na masyadong bulate. So, kasi nga, yung kanyang bulate ay nanganak, nangitlog na naman. So, minsan, pag nag-deworm ka ng ganun kadaming maraming bulate, nanghihina yung baboy. Kasi na-overwhelm pag pinatay, ang daming pinatay na bulate, nanghihina, nagsusuka yung mga baboy. So, maganda na bago pa lang mag 40 days, pinupurgan na natin. Alright? Let's go to our next question. Mula kay Julan Corpus, ano pong dapat gawin sa inahin sa araw ng pagwawalay para makaiwas MMA? Very good. At ito ay dinidiscuss natin sa ating super samahan. Ano mga paghahanda sa inahin bago mawalay? Well, number 1, importanteng wag na mayat ang mga inahin habang nagpapasuso, no? Kasi nga, sumususo bago iwalay. Kasi pag pumayat by 10% yung mga katawan ng nanay, mula pagkapanganak hanggang pagwalay, matatagalan ulit bago maglandi yan. So make sure na walang an libitum, depende sa dami ng kanyang biik, maraming kumain ng super na hintuyan, no? Lactating feed. So huwag pabayaan, no? Huwag kulangin, no? Tamang pagpapakain ad libitum. Number 2, alam mong magwawalay ka na, so magbigay ka ng maraming vitamins. Again, gana pang kumain at develop ng kanyang hormones kasi kailangan maglandi yan, okay?
Tapos, ano ba mga paghahanda? Kailangan, ito na ngayon yung pagkawalay, ito na yung masasabi natin bore exposure, teaser bore exposure, para mabilis maglandi, no? So, ayun, i-expose mo sa teaser bore, physically sinasakyan mo, or pinapaamoy mo ng mga galing sa barako para pagkawalay, 3 to 6 days, maglandi ka agad, mas marami ka magiging biik sa isang taon, no? Yun yung mga paghahanda natin. Let's go to our next question. Mula kay Rodrigo Parungaw. Ilang kilong pong feeds ang dapat ipakain sa 6 na buwang baboy na gagawing inahining baboy? 2.5 to 3 kilos on the average, no? Kasi 6 months yan, depende sa body score. Alam niyo yung mga body score, di ba? Ang tamang inahin ay hindi mataba, hindi rin payat. Paano malaman yun, Doc? Pag mukhang gitara yan, lumalabas yung mga ribs, payat yan. Pag hindi mo naman maramdaman yung ribs, mataba yan, no? So, kailangan lang, dun sa likuran, nakikita mo lang yung, ano tawag yan? Parang nakakapa mo lang yung likuran na ribs, pero hindi rin lumalabas, no? Yan yung body score na 3, no? So, pag tama lang siyang body score, i-maintain mo lang around 2.5 to 3 kilos. Pag medyo payat, then magdagdag ka ng konti. Pag mataba, bawas ka naman, no? Yun yung tamang maintenance of body score gamit ang Super Inahin 1 or gestating feeds ng BMEG Premium. Alright. Let's go to our next question from Heidelin Gramo. Ano po ang pwedeng gawin sa 3 months old na biik at nagsusuka agad? 3 months old na biik, I assume mula pagkapanganak ito. So, ano ba ang mga dahilan ng pagsusuka, no? Usually common dyan, E. coli, no? Yung E. coli talaga, no? It's a bacteria. Nagsusuka yan, no? So, yan ang very common sa backyard, no? Nagsusuka ng puti. So, dahil ang E. coli ay bacteria, kadalasan bigyan ka agad natin ng antibiotic, no? And then make sure dahil madidehydrate yan pag suka ng suka, no? Lalabas ang kanyang fluid. So, magbigay din tayo ng Elic-V. So, magpainom ng electrolytes, Elic-V. At kung halimbawa naman, Dok, paano pag inom, isinusuka din niya? So, maaring yung antibiotic ay i-inject natin. So, pumunta ka sa tindahan ng BMEG na nagbibenta ng San Miguel Animal Healthcare injectable antibiotic. I-inject natin 1 ml per 10 kilos yung dosage ng ating injectable antibiotics. Let's go to our next question from Edward Domingo. Tanong ko lang po kung ano ang mainam gawin at gamot sa inahin na 2 beses nang nababarakuhan, then nagdi-discharge sa puti para na namang minana after 2 weeks. Aray ko, again. 2 things, no? Ay assess natin, sino kayang may mali? Baka ako naman ang may mali, no? Baka pinilit ko siyang i-breed, di pa naman siya naglalandi. Or baka late naman, no? Nalampasan na ng kanyang paglandi, tsaka ako binread. So talaga masusugatan yung kanyang ari, no? Yung kanyang vulva kasi pinilit mo. So baka naman ikaw, hindi mo natatimingan yung tamang timing. Kaya doon sa seminar natin, sa Super Samahan, tinuturo talaga natin yung tamang timing, no? Mula talaga ng mag-standing heat yan, magbilang ka ng 12 hours ang first na breeding yan or AI. Tapos ang second na AI niyan ay 24 hours mula nung kanyang standing heat. Kasi ang paglalandi only lasts for 27 hours. Pag nalampasan mo yan, dahil masyadong maaga dumating yung barako mo or late masyado, mapipilit mo na yung inahin, kaya kadalasan masusugatan yung kanyang ari, dahil may sugat, pasukin ng bakterya, magnanana. So, tingnan mo kung baka ikaw yung breeding program mo naman ang mali. Pero, kung alam mo naman na, Doc, alam ko na yan, marami na akong experience, talagang yung baboy lang na to, talagang ayaw lang niya talagang magbuntis. Baka naman, it's a sow problem. It's a breed problem. So, assess natin. Kasi kung mali talaga yung breed, hindi talaga siya marunong maglandi, hindi marunong magbuntis kasi nga hindi siya pang inihing baboy, then time to cull. So, assess natin. Okay? We'll go to the next question mula kay Veng Mendenilia. Ano pong gagawin sa mga biik na parang may sore eyes at lumalaki yung liig? May gamot ba dito? May sore eyes. Teka lang. Yung pamumula ng mata, lalo pa pag narinig mo na ganyan yung mga baboy, that's a sign na mataas ang ammonia levels sa inyong babuyan. Again, sabi ko kanina, ang ammonia ay galing sa dumi ng baboy o sa hininga ng baboy na hindi nakakalabas kasi kulob yung babuyan natin. Kaya bumabalik yung ammonia, namumula yung mata kasi masakit yan sa mata at nagkukos yan ng ubo ng baboy. So, baka naman yun muna ang dahilan. Pero, pag yung pamula ng mata
ay nagko-conjunctivitis, na mamaga yung gilid, tapos sabayan mo pa ng ayaw kumain, no, nanghihina, ay baka hog cholera yan. No? Yan yung mga common sa backyard. So, assess mo kung ganyan ba yung nakikita mo sa baboy natin. Pag parang normal lang, kumakain pa din, pwede namumula lang, baka ammonia problem yan. Pero pag nanghihina, walang ganang kumain, baka komplikasyon ng sakit yan. So, assess natin. Okay? Let's do shout out kasi alas 3 na. Maraming salamat. Mas dumadami pa tayo, 5,200 pa rin ang sumusubaybay sa atin. Shout out natin ang mga nagpapa-shout out na mula sa Andrew Agri-Vet Supply ng Buog, Zamboanga, Sibugay. Hello, hello. Kay Marlon Parani ng Northern Samar. Galing tayo sa Northern Samar noong mga nakarang super samahan natin. Hello kay Ryan Miharis ng Mati City. Nasa Davao del Norte at Davao City pala tayo sa August, first week ng August. Kita ka tayo dyan sa ating super samahan. Kay Banjo Layosa. Hello, Banjo. Kumusta kayo dyan sa Mansihing Naga? Kay Nitoba Game Fowls. Hello. Kay mula sa... ito daw Nitoba Game Fowl ay tinulungan nating gamutin ang inahing may erysipelas. Wow naman. Thank you, thank you. At kay Kapitan Torazo Jr., Cap Torazo Jr. ng Catanduanes. Hello, hello po sa inyong lahat, no? We're now down to our last set of questions kasi isang oras lang po tayo, no? Abangan nyo uli ang pagbabalik natin, ipopost uli natin sa ating Alagang Bimig. Kaya i-like nyo yung ating Alagang Bimig Facebook page para kayo una makakalam pag may announcement uli ng ating susunod na itanong mo kay Doc, no? Listen natin. Last questions. First mula kay John Saludo. Yung inahin ko po nanganak noong June 26. Hanggang ngayon po, hindi pa po siya tumatayo. Aray ko, ano po ang kaya naging sakit at ano pong pwedeng gamot? Ang bumabagsak na inahin pagkatapos manganak, especially pag nakikita ka ng naglalagnat, no? In pain yung baboy mo. Kadalasan, ang tawag nito ay calcium tetany or high fever kasi sa sobrang dami ng sumusong biik, nabigla yung baboy, kulang ang kanyang calcium, nag-calcium tetany siya, nagkulang binigay niya lahat. So, ang sakit niyan sa katawan ng baboy kaya ayaw niyang tumayo. Tapos dahil walang gatas, walang calcium walang gatas. So, ang emergency treatment sa ganitong cases, kailangan dahil nawala yung calcium, ang unang ibigay mo ay yung calcium din na sources. So, dyan yung mga calcium borogluconate, CBG, or dicalcium monophosphate, DCM, no? Nabibili sa mga tindahan. DCM or CBG, follow the dosage level, yan ang unang ibigay. Next, kaya hindi siya tumatayo kasi ang sakit ng kanyang katawan na mamaga. Kasi nga, inahin, no? Kapag kami infection ng inahin, kadalasan secondary yung inflammation. So, bigyan natin ng mga anti-pain at anti-inflammation, anti-fever. So, yung mga tolfenamic acid, habang wala ka pang tolfenamic acid, magbigay tayo ng Para-V, para kahit papalo yung pain ay ma-manage. So, kapag ka nabigay mo na yung anti-pain or anti-inflammatory, makakatayo na yan para kumain. Now, dito naman, isunod mo yung mga antibiotics. Kasi nga, pag bumagsak ang katawan ng baboy, kadalasan nakapasukan ng secondary infection. So, bigyan natin ng mga antibiotics. At pag medyo naka-recover na, kailangan ilabas yung gatas, dumami yung gatas. So, kailangan kumain ng maraming super inahinto, lactating feeds. Bigyan natin ng Norovit, pampaganang kumain, no? 10 ml. At last but not the least, para lumakas, bigyan natin ng oxytocin hormone. Ang oxytocin hormone ay pampalabas palalo ng gatas para makabalik yung mga biik, no, makasuso uli at mailabas ng nanay yung mga tumigas niyang gatas kasi nga ilang araw siyang hindi nagpapadede. Yan ang management ng ating calcium tetany or sow high fever. Alright? Last one, pasensya na po sa mga maraming nagtanong at hindi nasagot. Alam naman natin, first come, first serve ito. But sasagutin namin to through text dito, no? Padala namin yung sagot through follow-up answers. Now, let's go to our last question. Mula kay Evelyn Ordeliano. Ang tanong ni Odeline, kailangan po bang pakainin ng finisher ang baboy bago ibenta? Ano po bang kagandahan ito? Yes! Super finisher from day 120 hanggang 150 to 160 days. Or pagkatapos ng 4 na buwan hanggang 5 buwan, kailangan naka-super finisher 2. Bakit naka-super finisher 2? Kasi sa super finisher, nandan yung pinakamaraming lipolysis ng taba. No? Merong ingredient niya na pampanipis ng taba. No? Yung ating Lean Plus technology ay nandoon. Kasi sa edad na yan, dyan pinaka-efficient yung mga
Lean Plus technology ingredients natin. Kasi kung kailan pinakamataas ang fat, dyan pinakama-convert ng ating Lean Plus technology ingredient yung taba para magiging karne. So, pag pinakain mo ng super finisher 2 sa edad na yan, dyan sa edad na yan, pinakamabilis lumaki ang mga baboy, no? Up to 1.2 kilos ang ginigay niyan everyday. At kung mga taba-taba yan, ginagawang karne ng super finisher 2, kaya mas mabigat sa panahon ng bentahan ang mga baboy natin. Yan ang impact ng ating super finisher from 120 to 150, 160 days mula pagkapanganak. Klaro ba yon? Ayan, maraming salamat. Iniimbitahan ulit namin kayo sa aming mga super samahan, Alagang Bimeg, super samahan all around the Philippines. And again, magsimula tayong magkita-kita ngayong Sabado, July 25, sa covered gym ng Comprehensive High School dyan sa Hingoog City, Misamis Oriental. Kasama natin si Kuyang Sito Beltran. At antabayanan nyo sa ating Alagang Bimeg Facebook page ang ating pang susunod na announcement sa susunod pa nating mga super samahan, Alagang Bimeg, Super Samahan Hog Racing Seminars. Again, ito ko si Dr. Eugene Mende. Maraming salamat sa pagsubaybay nyo. At sa lahat naman nagtanong at nagpa-shout out, maraming salamat. Again, mula dito sa amin sa Alagang Bimeg, maraming salamat po.